By the way guys, ito na yung stainless steel gate na pinagawa namin. Yun na nga, yung dati naming gate ay wasak-wasak na dahil sa ihi ng mga dogs. Alam niyo ba yung ihi ng mga dogs ay mas acidic kesa sa ihi ng mga tao. Although minsan, pwedeng maging mas acidic pa yung ihi ng mga tao, depende sa kinakain natin. Pero mga dogs kasi, since they are carnivores, and if they thrive on SDN42, dahil SDN42 mostly meats yon, mga karne talaga, ay mataas ang acid ng ihi ng aso ninyo. So kung SDN42 pinapakain nyo sa mga dogs ninyo, sobrang healthy nila pero nagiging acidic din yung mga ihi nila. And that's good actually. Yun ang ideal pH ng ihi ng aso para hindi sila magkaroon ng kidney stones. Kasi nagka-kidney stones ang ihi ng aso pag masyadong alkaline, hindi acidic yung aso niya. Pag pinapakain nyo ng maraming mga dog food na puro fillers, puro plants, ay naging alkaline ihi nila, mas prone sila sa mga stones kagaya ng mga struvite stones. Kaya kung SDN42 ay mas healthy ang kidneys ng aso po ninyo, although mas magiging acidic nga ang ihi nila, which is good nga. Also, itong stainless steel gate natin, hindi na ito kakalawangin kahit anong ihi pa nitong si Logan at saka ni Sol or ni Freddy's dahil stainless steel na nga. Magkano ginastos namin dito? 20,000 po ang labor. Trabaho nila mga 10 days. 20,000 ng labor. Yung mga materials, nasa mga 17,000 ang materials. Na dinagdag lang namin, pero actually hindi. Meron pa nga pala yung mga locks. Yun, 2,800 yung lock na yun. Ayan, pero meron pa sila mga pinabricate na iba pa, kagaya ng mga latches na ganito. So, ang total ng mga materials na binili ko ay nasa mga siguro, mga 25,000. Hindi, mga 30. Kasi mga welding rods and everything. So, 30,000 yung labor na bago. Pero yung mga scrap material na ganyan, galing yan doon sa dati naming training center. Yung frame ng training center namin, nung binuwag namin yung training center na yon, kinuha namin lahat from Makamot. And ayan, nagamit namin. Ito pa nga yung mga dating mga frames pa na hindi na nila kinailangan gamitin. Ayan, sumobra yan dito. And nakita nyo nga yung dati namin yung gate, ihi kasi ng mga dogs yan. Ilang beses na namin pina-welding yan, pina-repair. Pero talagang kada ihi ng mga aso, kahit na naka-primer epoxy siya na makapal, ay talagang nasisira yung mga gates. Yan Tanya wasak-wasak talaga. Dahil sa mga ihi ng mga aso yan. Ito na lang hindi pa namin napalitan. Sa bagay, ayan, property pa rin naman namin yung sa kabila. Kaya hindi naman problema kung makawala man yung mga aso dyan. Tsaka ako napapalitan yan. So ito, mga ililipat na lang namin doon sa aming retirement home, doon sa Manalo Resort, doon sa may Festival Food Park. Baka gawin na lang namin gate ito doon. Papa-repair na lang din. So yan po, maganda po yung nasa labas din. So ayan siya from the outside. Okay naman ang pagkaagawa. Ayan, tumaas siya ng konti kumpara doon sa dating gate. Maganda rin yung pagkaka-finish. Yan, pero so ang naging total materials niyan sa estimate nung gumawa, including yung mga kinuha lang namin from scrap, nasa mga 250,000 pesos ang worth nitong gate na to, including yung labor na pinanggawa and yung materials, including the ones we bought now and yung scrap material. Yun ang value, 250,000. What do you think, guys? Is 250,000 worth it para sa ganitong klaseng gate? And gusto nyo rin ba magkaroon ng ganitong klaseng gate para sa mga mahilig sa mga dogs at nasisira lang yung mga gate nila? Yung kagaya din naman ng mga cages natin, ito stainless din to. Nasa mga 80,000 naman ang pagpapagawa ko nito. Pero naging pangmatagalan na. Yung mga dating cages po kasi namin, madaling masira dahil hindi sila stainless. Pero ito, matagal na tong panahon na to. Ginagamit namin tong steel cages na ito na stainless at hindi na siya kinakalawang.